Ano naman ang hindi alam ng mga tao tungkol sa'yo? That would be yung ambisyon ko na maging nanay. Wow! Wow! Ito ang medyo hindi ko mag-gets, Biax. Well, you have so many things you're doing for GMA. You have Sangre, and di ba, so many other projects. Pero lilipat ka pa? Matagal ko nang pinaghandaan. Alam ba ng management na lilipat ka? Or, Walang... wow! Hi guys! Welcome to... Ano bang meron? Sorry. Ano bang meron na intro pa lang? Katawa-tawa ba yung mukha ko? Actually, bata pa lang ako, Papalu, talagang pag nakikita kita, nakakasaya eh. Bata pala siya. Nakakasaya na. Alam mo, ibalik mo yung jacket mo kay Jeric Raval. Hinahanap na niya. Sa akin to! Hi guys! Welcome to Luis Listens. At ang guest natin, napaka-espesyal na kasama din natin sa It's Your Lucky Day. Ikasa mo dyan, Bianca Umali! Hi, Dax! Hi, Papa Lucky! Nakakamiss, no? Sobra. Actually, si Bianca is also part ng Sangre na bago. At medyo nagsasabay dati yung promo, yung announcement ng Sangre at ng It's Your Lucky Day. So how was it muna nung nakuha mo yung balita na Sangre? They told me about the show kasi 3 years ago. Wala pang Okay. anything. It was confidential for a very long time. But sumakto, I was doing Lucky Day with You when they finally decided na okay, ilalabas na natin sa public that you're doing this. Ang sarap sa feeling ng moment na yun because, again, I was able to work with you. I mean, you know, yung mga kapamilyas Yes. and then with the Kapuso audience as well. Yung, that time na na-announce yun, nakita parehas. Like, I was in between that bridge. Yes. And ang sarap sa feeling. And I am just so grateful. Yung Sangre or anything Encantadia, ano yan? Sagrado yan for GMA. Yes. Kumbaga, it's one of the biggest shows ever ng GMA. Pero nung nakuha mo yung balita, sabi mo nga, 3 years ago, akala mo ba wala nang mangyayari? Or kumbaga may mga constant updates pa na, uy, baka mamaya simulan na natin. Or kumbaga for the longest time, wala ka rin narinig. Sa mga projects na ganyan, when they do tell us shows, of course, grateful ka na na sinabi na, okay, ito yung plano para sa'yo. Pero ako kasi personally, Papa Lucky, hindi ako gaano nag-expect agad because a lot can happen. Yes. Na parang hanggat hindi umiere, hanggat hindi ka nagtitaping, hanggat wala, marami pang pwedeng mangyari. The show can be shelved, the show can be moved, Palitan ka halfway. palitan ako halfway. So, napakarami, and you would know that. Yes, diba? yes. So, sa 3 years na yun, of course, I prepared. Agad-agad, Okay. nagsarili na ako mag-prepare. Pero, may konting pangamba pa rin na sana matuloy talaga. Sana Ayan, ano yung totoo. preparations na Sana. ginawa mo for So, the of role? course, yung physical preparation. Because nga, it's Encantadia, Sangre, automatic, parang mga superheroes din yung dito sa atin. Paano? Kita mo, ang bilis nun, di ba? Ang bilis nun. Yan kaya ako nagte-training kasi kailangan ma-achieve ko yun. Bianca, iniiwasan ko yung sarili kong kamay sa sobrang bilis. Kita mo? Kita mo ito, ha? Oh, 3 suntok na yun. Di ko nakita. Kita mo? Gagawin ko 5, ha? Tatawa kayo. Kahit i-slow mo ninyo. Oo. Pero nakita ko kasi before gumawa ng action. In fact, nakikita ko rin ngayon training. May mga nag-stick fighting, may Yes. mga stunts. Yes. Was it your first time to do something that intense? Kasi alam ko, intense din yan eh. I was able to do action-themed shows na in the past when I did Mulawin versus Ay, oo Ravenna nga as pala, well. oo. As Lawiswis. Pero Isa bata pa pa ako yun, nun. yes. It wasn't really, yung role ko nun wasn't really focused on... Immersed dun sa action. Yeah, sa action. And also, I was able to shoot a series with HBO, which is also a full action series. Parang the fact that Encantadia came in ngayon, meron na akong mga expectations dun sa pagod. And parang, dahil nga, alam kong Encantadia is such a big thing dito sa Yes. atin. And to be honored, alam mo yun, to be given that role. Syempre, nag-prepare ako agad-agad kasi gusto ko, gagamitin ko yung time na yun, ng years na, para pag sinalang na, alam kong handa ako. At saka tama, no? Bukod sa kabataan, sa Encantadia, it's also such a big show for the gay community. Yes.
Di ba? Ngayon ko lang na-realize, tama ba? Di ba? Yung parang It they're is. very, very familiar with the characters. It At is. the fact na sangre ka, icon ka rin for the Yes. community. Anong pakiramdam din nun? Yun ang sa ngayon na-overwhelm pa ako, Papulo. Kasi hindi pa umeere yung show, yung reaction ng mga tao, ng mga bata and the LGBT Yes. community. They already call me sangre. Di ba? Hinahanap na nila sa akin yung brilyante ko. And sabi nga nila, sa industry natin, bilang isa artistang babae, alam mong you made it kapag ikaw na yun impersonate sa mga Miss Gay. Di ba? Totoo yan. And malaking Totoo. factor yung Encantadia doon. Laging bida ang Encantadia ng mga sangre sa mga ganun. Ano mas na-enjoy mo? Pukpukang drama o yung mga medyo may konting action na ng konti? I enjoy doing both, but for the longest time, I was focused on doing heavy drama. Okay. So now, mas nag-venture into the action drama ako. Okay. I enjoy doing action, actually. Sobra. Dream ko siya dati, na na-achieve ko na siya. Na-injure ka na? Yung medyo matinding injury na sprain o hindi kaya? Not injure, pero kalmot-kalmot. over fatigue. More on like not prioritizing rest kasi very physical yung show, very physical yung scenes, and then I go straight from one appointment to another na I What forget happened? to prioritize to Wala, rest. just napagod ka, nagkasakit lang. Yes, no rest, not eating properly. Kasi syempre kailangan din mag-diet because may hinahabol ka na physique for the role. So, it was bad. I had to bring myself to the ER. Oh, wow, And, wow. Well, glad to know you're okay. Glad Yes, to know na, thank you. kumbaga kahit pa paano na prioritize mo na rin ang iyong health. Because first and foremost, maganda nga ang project mo, hindi ka healthy, wala rin mangyayari. At hindi mo magagawa. if Hindi mo rin mo magagawa, di ba? maalagaan yung Kung ano mang inipon mo, sa ospital din mo pupunta. Napakamahal. Di ba? Tama din naman yan. Pero ano yung pakiramdam na besides everything you're doing on cam, isa sa mga palaging pinag-uusapan at marami talaga ang kinikilig. Actually, even when I see your posts, na kumbaga palaging nagte-trending din ang love life ni Ruru. Even for example, right now, hindi kayo magkasama sa isang show, but yung may following talaga kayong dalawa. We did not expect at all yung love and support sa amin ng mga tao as a couple. Because first and foremost, we did not like each other at all. Okay. And we did not expect that we would end up together. Okay. Balikan muna natin yung bakit hindi niyo muna isa't isa. Under one, sa show ba dati, tapos parang yabang nito. Siya naman yung sungit naman nito. Mas media. Siguro parang dumating kasi yung time na we were both in love teams. So Okay. medyo may small competition between both Okay. leading love teams in one network. Yes. Parang ganun. And hindi ko siya type and hindi niya rin ako type. Kasi ang tingin naman niya sa akin, bata. Sa akin naman, tingin ko sa kanya, parang feeling niya gwapo siya at ang time na yun. Galing, di ba? At kita mo nasan sila ngayon. Babalikan ko lang, mag-share din ako. At palagi namin na pag-uusapan to. Kita mo nga, sabi mo, tingin mo sa kanya feeling. Tingin niya sa'yo, bagets. Si Jessie, kung saan asawa ko na siya, may anak kami, ang term na palagi niyang sinasabi, ang tingin niya sa akin ay, totoo to, kuyang manyak. Kuyang manyak? Kuyang manyak ang totoong tingin niya sa akin. Smooth talker, ganyan. Ang dami mga kaibigan na babae. Yung very out there. So parang ako yung, ang manyak naman ito, kaya napaka... Teka lang, hindi porket marami magkaibigan babae. Kung lumalakad ako, gumagano ako. Ganyan ako minsan. Tama naman siya. Kaya, Admittedly. may point siya. It's a tie kami. Hindi, kaya syempre, one is 11 or 12 years older sa kanya. Second, pag nag-aasap kami, ba't ako nagpapaliwanag? Tulfo ba to? Tsaka ikaw yung ini-interview Oo, dapat ko. De, tapos, ang tambayan ko kasi nung nag-aasap kami, because some of my closest friends are sina Nikki Hill, si Iya, si Shaina. So, nung nag-aasap kami dati, doon ako tumatambay sa girls' dressing room. At magkakasama yon siguro lahat, mga 7 or 8 girls. Siyempre, pag nagbibihis, lumalabas naman ako. Pero pagka ongoing show, tumatambay ako doon. So, I would see Jessie, I would say hi, mangungulit ako, everyone. Ang tawag, ba't ako nagpapaliwanag? So, sinasabi lang niya, etong si Luis, punta-punta sa mga babae, kinakausap niya lahat, para siyang kuyang manyak. So feeling niya tumatambay ka doon for the sake of the girls. Ikaw ba? Yan. Tingin mo payo mo. Medyo ngayon naiintindihan ko. Kung kunwari gano'n ng sitwasyon, yun din ba magiging tingin mo sa akin? Ayan si Luis, si kuyang manyak. Gaano ka ba kadalas tumambay at ano ba ang ginagawa mo pag tumatambay ka doon? Ang ASAP Sundays. Wednesday pa lang nandun na ako. Kaya, huwag ka na magtaka. Kaya hindi ko alam ba't ako napag-isipan ng masama eh.
Wednesday pa lang, nandun na ako nakatambay. Kasi ang magkasama sa dressing room lang, kami ni Piolo. Eh si Piolo nga naiilang. Kasi syempre kung sa gwapo-gwapo lang, nai-insecure Daig siya. siya eh. So kinausap ako ng management, Luis, labas-labas ka ng dressing room para naman umayos ang pakiramdam ni Piolo. Kaya ako tumatambay sa iyo. Okay. Anong isang bagay na pwede mong i-share tungkol kay Ruru na hindi alam ng lahat? Naku po. Ay, isang bagay lang. Baka ma-annoy siya when I say this, but I always say this. People don't see this side of him eh. His wackiness. Okay. Hindi nakikita ng mga tao yung kung gaano siya ka funny. He's actually like my personal Clown. clown. And I don't mean that in a bad way. It's why I'm so in love with him. Because he makes Hayop, me... kita mo yan? You got so in love with him? Ay, sis! Ay! Ay! Okay. Actually, magkakasundo kayo, Papa Lucky. Like, yung energy Oo. and yung humor, he really is the color of my life eh. Ganda nung kanila, di ba? Yung sa akin, kuyang manyak. Di ba? So yun, makulit siya. And I think, Super makulit. Oo. And super opposites kasi kami, kuya. That's why I think we both work eh. We balance each other out. Yung ikinatahimik ko, ikinaingay niya. Yung kinalikot niya, Hindi ko siya ikinapirmi ma-imagine. ko. Not unless makasama mo siya Oo. like ng almost palagi kapag nagte-taping. But mag-live-in He's kaya really- kami para makita ko yun. wait lang, parang pag-isipan ko muna. Okay, so ano naman ang hindi alam ng mga tao tungkol sa iyo? For someone na, di ba kahit paano you live your life in front of the camera? At kahit, sinasabi nga nila palagi is magtira ka sa sarili mo, di ba? Ano yung isang bagay naman na kahit yung mga fans mo, yung konti lang sa kanila, yung hindi alam yun tungkol sa iyo? Sa kung nasaan ako sa buhay ko ngayon, Papa Lucky, that would be yung ambisyon ko na maging nanay. Wow! Wow! It comes from my lola, of course, who raised me when I lost my parents. Now that I am getting older, nakikita ko yung bits and pieces of her in me. And it just makes me happy. And I know that purpose ko sa buhay na to, yung mag-alaga ng tao. Maging nanay. Kahit na hindi ko pa anak, Ayaw mo mag-nurse muna. alam ko, Parang tinaloy mo kaagad yung pagiging isang nanay. ambition ko maging mommy. And I'm excited to be one, legitimately. But ngayon pa lang yung alagaan ko si Ruru, alagaan ko yung lola ko, alagaan ko yung mga taong katrabaho ko. It makes me genuinely happy. Kaya feeling ko yun yung purpose ko in life eh. You don't hear that every day from someone your age. 'Di ba? Palagi, especially ngayon, ang dami mong ginagawa. That's all about the career. Yeah. Minsan pa nga, ang love life will take a few steps back, Right. not even one step back, Right. 'di ba? Much more na maging isang mommy. And I could imagine you after spending time with you sa It's Your Lucky Day. And just, being a friend, I could see na you would be a wonderful mom. Thank you. Eto nakita natin kamakailan, just like anything, a relationship, not always good days, not always bad days, pero kamakailan ang dami nangyaring mga breakups, di ba? Napag-usapan niya ba ni Ruru na what can we do to strengthen the relationship sa inyong dalawa? Nakakatakot yung time na yun, Yes. actually. Kasi tuloy-tuloy eh. And magkakasunod. At yung mga naghihiwalay, hindi lang basta-bastang couples. Like, Okay. alam mong yung mga poste ng mga love life dito sa Pilipinas. And ang unang tanong namin ni Ruru sa isa't isa nung nangyayari yun, makikiuso ba tayo? Kasi medyo trend siya eh. Parang, Para trending. makikiuso ba tayo? Gusto ba ko yun. natin? Para trending. Diba? Para Ah. pag-usapan din Oo, tayo. baka maka-endorsement tayo. Oo I like eh. that. I Ganun like eh. that. Ikiuso ba tayo? But, syempre para sa amin, hindi namin din naman namin ma-promise eh. Na Yeah. walang mangyayaring masama sa atin, hindi tayo mag-aaway, hindi malalaman ng mga tao yung mga nangyayari sa relationship namin. But we had faith in the relationship. And parang we held on to knowing na ang center ng relationship namin is our faith, Okay. is God. So, we gave it all to Him. Do you think it's harder to maintain a celebrity relationship compared to... It is. Oo. It is. Lalo for me, I value privacy a lot. Hindi ako gaano ka-open book. Yeah. I'm not an extrovert. It's sad that some people think they know who you both are and how you both do things and handle the relationship. Yung lahat ng judgment ba? Yeah. It's hard to get past through that eh. And being in the industry, ang daming taong involved sa buhay natin. Oo, oo. Yung mga tao na nakapalibot sa atin. So parang, syempre lahat yan may comment. Oo. Yung naging structure lang namin ni Ruru is, kahit ano pang sabihin ng mga tao, even sa inner circle naming dalawa,
kaming dalawa pa rin yung nasa relasyon. We are in a relationship with each other and not with the people around us. So kung ano yung magiging decision namin, it depends on just the both of us. Of course, we will listen. Of course, maririnig namin ano yung mga opinion ng iba, but it's still just the two of us. Okay, balikan natin naman yung ano. Kasi naalala ko, nung nag-It's Your Lucky Day tayo, may isang kwento ka na parang nag-ghost ka. May crush ako dati. Oo, akala mo dati that there was something going on, tapos bigla na lang you found out na wala pala, laglag pala. Ako lang ang nakakaalam na meron pala kami Okay, balikan lang natin yan. Kasi tinanong ko yun sa It's Your Lucky Day. My question was something, nangyari na ba sa inyo yung parang nag-ghost kayo? So, may crush ka. Hindi lang crush. Kasi sa akin, boyfriend ko siya eh. Okay. So hindi para lang sa'yo, crush. boyfriend mo siya, I guess to some degree, it was reciprocated naman. May mga good night, mwah. Yeah, it was... Paano bang tamang word? Napaikot ako eh. Like my Okay. days na, alam pala niya na kami. Pero most of the time, kami ba? Paano mo ako ba? nasabi or paano mo inassume? Sorry for the word. Paano mo inassume na kayo? Was there a formal na tayo ba? Or at least sabay kayo nag-I love you to sort of He seal never said I love you. Pero para kasi sa akin nun, wala pa rin akong alam nun eh. Like kung Okay. paano ba ang, ano bang Dynamics. feeling na Okay. gusto ka ng tao, na mahal ka ng tao. So para sa akin, the fact na replyan ako, yun na yun. Ayoko na mag-text. yun na pala ngayon. Nung time na yun. Mga listeners, alam na po natin, wag na po kayo magte-text sa kahit sino. Kasi pag nag-reply kayo, may shota na kayo agad-agad. Ganun kadali. Yun ako dati. Okay. Yun ako dati. So nung finally, nung nabagsak na nga sa'yo yung news na walang tayo, Actually, hindi pa nga niya binagsak papa. Tinanggap ko na lang kasi hindi na niya ako nireplyan. grabe. Hindi na niya ako nireplyan. So parang, sige, okay lang. Pero grabe, heartbroken ako ng bonggang-bongga nun. But, look at you now, enjoying everything life has to offer. Ito na lang, last na lang din. Because na-miss ko to si Bianca sa It's Your Lucky Day. Nung nakuha mo yung text, kasi you've been hosting din naman before, di ba? Tapos nung sinabi sa'yo na, mag-It's Your Lucky Day ka, syempre it's different din naman if it's an ABS noontime show, di ba? Syempre alam natin yung scenario kung bakit nagkaroon ng It's Your Lucky Day, di ba? Nagkaroon showtime, na-suspend. So it's not a simple show na ilalagay sa ere. Nung nalaman mo na sasaba ka doon, anong pakiramdam? I was honestly nervous about it. Kasi una, bagong show. Yes. Tapos sa kabilang network. Yes. Wala pa ako sa cast na natin sa It's Your Lucky Day na nakatrabaho ko na talaga, na kilala ko na. Plus, Luis Manzano. Pinapanood ka lang namin ng lola ko dati. Wow, lola pa. Wow! Pinapanood lola ka talaga pa. na, pinapanood Wow. kita, Papa Lucky. Ginamit mo pa si nanay nananahimik si nanay. Okay. Pinapanood ka namin dati yung mga game show mo, Minute to Win It. So, I didn't know what to react na makikita kita. I didn't know sino una kong kakausapin because I'm also not that good in introducing myself. Kasi mahiyain ako eh. Super introvert. So, kakainin talaga ako ng, sige, dito lang ako sa gilid. Actually, noong una, ganun. Yeah. But I was so grateful kasi you're such a genuinely good person. Thank you. Super. Thank you. And you take care of everyone regardless if you know them inside or not. And that's what made me feel at home. When you started taking care of me and making me feel at home sa It's Your Lucky Day sa studio na yun, everyone else followed. Yan na si Robbie, and then sila Mother Petit, Mother Tetay, kilala ko si Kyle. It was a new group. I had new friends, and kaya I look forward to every time I was called in to host with you guys ng either live man yan or tape. Do you have a special moment sa It's Your Lucky Day na siguro pwedeng tawang-tawa ka o hindi kaya napakanta ka sa harap ni Miss Katrina Velarde kung hindi ako nagkakamali? Ikaw, kahit sa GMA, hindi ko pa nagawa. Akala ko talaga tapos na yung career ko nun, Papa Lucky. Yung favorite moment ko was the very first time that I was introduced sa show. Kasi hindi ko in-expect na may ganung entrance, na may ganung pagpapakilala, and I felt so valued na, again, I was nervous because nga nasa kabilang network eh. So, syempre, hindi naman ako sanay sa environment and how much people know me or how much people value me on that side. But everything na kinatakutan ko, na ikinakaba ko, was the opposite. Ako para sa akin, one of the
hindi rin biro ang ginawa natin actually sa It's Your Lucky Day dahil very last minute and we all know kung ano nga yung pinanggalingan, kung bakit nabuo ang It's Your Lucky Day. Pero para sa akin, sa lahat ng yan, one of the best things that happened was nakatrabaho kita. And I'm very, Thank very you, thankful Papa for that. Lou. At alam niyo ba, si Bianca actually, matagal ko nang na-invite dito sa Luis Lessons. Pero nagkataon na yun nagkasakit si Peanut. Di ba? Nagkasakit si Peanut. So, napapack up ko yung taping namin ni Bianca. And usually kasi she is very, very busy. She's doing so many things sa harap at likod ng camera. Pero nung sinabi ko na, Bianca, unfortunately, may sakit si Peanut. Pack up muna tayo. She said, yeah. So, I was thinking na, ay, baka malabo-labo na. Because kumbaga, alam naman natin, minsan ang artist, once lang, pwedeng ibigay sa'yo na sked. Yes. Tas good luck na lang. Pero gumawa pa rin si Bianca na makasama tayo. Yes, So, Papa thank you. Lucky. I truly appreciate that. Pero gusto ko sabihin sa lahat ng mga fans mo, Of course, una, thank you so much for having me, Papa Lucky. I'm so happy to see you again today. Always nice to Hindi see lang you. sa group natin, kita na nakikita at nababasa. To all the listeners out Diba? there, Yeah. maraming salamat po for watching this episode. Muli po, ako po si Bianca Umali and I'm so happy to be here. Sana makaulit. And muli po, sana ay supportahan ninyo ang Encantadia Chronicles Sangre. Showing very, very soon. And you can follow me on my social media platforms at Bianca on all social media platforms. at syempre, extend ko na rin yung invitation, Brother Ruru. Kung sakasakali man, hindi kayo masyado busy ngayon, pwede, salang ka rin dito sa Luis Lessons. He would love that, Papa Lucky. Para Gusto mo makita yung kulit. papuntahin ko na ngayon. Kung nakasakay man siya ng motor ngayon, nagtitaping, pababain mo. Ganun yung intro, yung nakamotor kayo parehas. Kaso 6 Floyd. Hindi, Brother Ruru, you have a very, very lovely lady by your side. So God bless at sana ikaw din naman makasalang dito sa Luis Lessons. Bianx, you're the best. Thank you so much, Thank you very Papa much sa lahat ng Luisteners. Like, share, subscribe at maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Nasa 2.3 million na, mga pa 2.4 million na. Konting-konti na lang, 16 million na po tayo. Hindi masama mangarap. Ang pangarap nagsisimula. Kung wala ang piso, wala ang milyon. Correct. Tama yan, di ba? So thank you guys for watching Luis Lessons. Bye guys. Ito ang medyo hindi ko magets, Bianx. Well, you have so many things you're doing for GMA. You have Sangre, and di ba, so many other projects. Pero lilipat ka pa? Matagal ko nang pinaghandaan. Alam ba ng management na lilipat ka? Or, Walang... wow. Well, congratulations. Nalilipat ka sa bagong bahay. Achievement yan. Biak, grabe. Palakpatan, bagong bahay. Lilipatan mo yan. Thank you very much, guys. Pagpagawa na ako ng bahay! Congrats!